Bongbong Marcos, nagpanic mode na ang anak ng Malita. Lalayas papuntang Canada. Nasurpresa talaga itong hinayupak na gobyernong nakatabingi ang panga sa INC rally. Pinuruhan po si Bungit sa rally po dyan sa EDSA People Monument. At nagdeklara ng red alert ang gobyernong anak ng Malita. Naka-full alert ngayon ang PNP at Armed Forces of the Philippines. Bakit naka-full alert kayo? Baka palitan na si NGWM? Baka i-occupy ang Palacio de Polvoron para pag-uwi ni NGWM wala nang balikang Malacanang? Tangay naman talaga. Hindi kayo naka-full alert, no? PNP at AFP sa mga pagnanakaw sa kaban ng bayan, pero naka-full alert kayo sa mga galit na mga mamamayan na ninakawan ng mga buhaya ng malitagang mga hinayupak kayo. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Talagang dinurog po si Bungit kasama ang kanyang pinsang tambaluslos ng Iglesia ni Cristo sa kanilang rally kagahapon. At tinawag pang bangag na gobyerno itong si NGWM. Pero bago riyan, bago po natin ipalabas yung mga bidyong iyan, narito po, naalarma na po ang Armed Forces of the Philippines at PNP. Kaya full alert na po sila, naka-red alert ang mga hinayupak para protektahan ang anak ng Malita na kung saan-saan na pupunta sa Canada. Pakinggan po natin ito. Lipat naman tayo sa Menjola sa Maynila na bantay sarado ng mga tauhan ng Philippine National Police sakaling may magkilos protesta rin doon. At may unang balita live si Jomer Apresto. Jomer! Ivan, good morning. Payapa magdamag dito sa bahagi ng Menjola sa Maynila. Pero sa kabila nito, mahigpit na seguridad pa rin ang ipinatutupad sa lugar. Bantay sarado pa rin ng Philippine National Police ang paligid ng Menjola sa Maynila. Kasunod pa rin ito ng posibilidad na mayroong mga grupo ang magmamarcha at magsasagawa ng kilos protesta rito. Mula kahapon ng umaga, nananatiling sarado sa mga motorista ang ilang kalsada malapit sa Menjola. Tulad sa Recto Avenue na nilagyan ng mga harang na container ang magkabilang linya. Tagtad naman ng mga barikada at barbed wires ang mismong harap ng Menjola. May mga harang din sa bahagi ng Legarda at Castle Street. Dahil dito, may ilang motorista pa rin ang hindi alam na sarado ang ilang kalsada. May mga tauhan naman ng Manila District Traffic Enforcement Unit ng MPD ang nakadeploy sa mga saradong kalsada para ituro ang alternatibong ruta sa mga motorista. Bukod sa mga tauhan ng MPD, mayroon din tayo mga nakausap na mga pulis na galing ng Calabarzon o Region 4A. Hindi pa tiyak sa ngayon kung gaano karaming pulis ang narito para magbantay sa paligid ng Menjola. Bukod sa mga pulis, mayroon din mga truck at mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na nakadeploy sa lugar. Samantala, hindi pa rin tiyak sa ngayon kung kailan posibleng muling buksan sa mga motorista ang mga saradong kalsada. Sinarado nilang Menjola, baka yung grupo ni Leviste sumugod sa Menjola. Kasi yung grupo ni Leviste nandyan sa liwasang Bonifacio. So takot na takot ang mga hinayupak, nag-import pa ng mga kapulisan galing sa Region 4A, Calabarzon. Grabe panic mood yarn, NGWM. Ito pa. Alam nyo po ngayon, nagrally rin ng mga kapatid dating mga Muslim. Armed Forces of the Philippines, full alert. Isinailalim sa red alert status ang Armed Forces of the Philippines sa Metro Manila. Kasunod ng kilos protesta ng libu-libong tao, kabilang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Ayon sa AFP, ang red alert status ay para matiyak na handa ang kanilang mga tauhan at assets kung kinakailangan. Patuloy rin daw na nakikipag-ugnayan ng AFP sa Philippine National Police at iba pang ahensya ng gobyerno para sa kaligtasan at seguridad ng publiko. Sinabi rin ng Philippine National Police na naka-full alert status ang NCR Police Office at Police Regional Offices 3 at 4 dahil din sa pagtitipon sa EDSA People Power Monument. Putsa, naka-red alert kayo dahil lamang sa pagtitipon sa EDSA People Power Monument.
Tangin namin, no? Yung mga makaliwang grupo na markadong mga komunista, hindi kayo naka-red alert, Armed Forces of the Philippines, na alam natin, kalaban to noon, mula noon hanggang ngayon, ay kalaban ng gobyerno, ang mga komunistang grupo. Hindi kayo naka-red alert, no? Nung rally nila nung Sabado. Pero ngayon, Iglesia ni Cristo, naka-red alert kayo. Ang panawagan, mga kurakot, ikulong. At tinutulan yung pagbali ng batas, bendalo. So ano ba ngayon ang Armed Forces of the Philippines? Kasabwat na rin ho ba kayo ng mga kawatan sa gobyerno? Kakampi na ba kayo ng komunista? Di walang kwentang gobyerno ho ito. Kaya walang asa ng Pilipinas eh. Sa liderato ni Bangag, ganun kayo kadesperado, no? Ganun kayo nagpanik dahil sa rally ng Iglesia ni Cristo. Kamalas nyo. Dahil hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin po yung rally. Bakit po kayo naka-red alert? Anong purpose? Baka maagaw yung Palacio de Polvoron? Sabi man Inday Sara, hindi siya mang-agaw. Mahayaan Inday Sara na matapos ang termino ni Bangag. Para maramdaman talaga at kakasuklaman siya ng taong bayan. Alam niyo, no, kayong mga military, napaka-overacting ninyo. Dapat kayo nag-red alert laban sa komunista. Hindi po dito laban sa mga ordinaryong Pilipino. Hindi naman mga komunista mga yan. Hindi naman mga terorista, mga religious person po ang mga yan. May ipinaglalaban dahil si Senador Marcolida, tinaratarantado ninyong mga hinayupa kayo. So sa panahong ito, yung Armed Forces of the Philippines, hindi po natin maasahan. Kaya nga yung mga retired uniform personnel, nagagalit na rin. Mga dating mga Armed Forces of the Philippines General, mga retirado, nambubuisit na ngayon sa liderato ng Armed Forces of the Philippines, mga bulag at bingi. Yan ang lumalabas dyan. Bakit kayo mag-full alert? Bakit kayo maglagay pa kayo ng mga container van, mga hinayupak? Wala naman si Bangag. Di ba takot na takot nga si Ngiwem, di ba? Aalis po siya papuntang Canada. Ito ay, nasan ba yon? Si Bongbong Marcos ay lalayas na. Natakot si Bungit. Kaya, ayan na, ito. Working visit ni PBM sa Canada tuloy. Lalayas. Layasan niya ang kanyang problema. Si PBM sumingo. Natakot po. Lalayas na ang poon ng mga bubonistang tanganista. Natakot na ang poon ni Lacson na Tota Soto. Layas muna tayo, baka madamay tayo, punta tayo ng Canada. Huwag kang mag-alala, Nyor. Pag pumunta ka ng Canada, ay sasalubungin ka rin din po ng rally. Marami pong Iglesia ni Cristo doon. Galit na sa yung UM. Ito yung presidente na maraming mga Pilipino na galit. Pero anak ng kagwang, kumapit pa rin sa posisyon, ang kapal ng mukha. Sinabihan na ngang Bangag sa rally ng Iglesia ni Cristo kagabi. Ang masaklap nito, ang nagsabi pang Bangag na gobyerno ay ang kapatid pa niyang tabla rin si Mangga. Pakinggan natin si Mangga, galit na galit sa kanyang kapatid, gustong manakit. Ang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid, mga kababayan, mga kapwa Pilipino. Pilit akong humabol kasi hindi ko kayang hindi kayo samahan para isigaw sa buong mundo, we are one! Na. We are one! Si Mangga, we are one daw. are one! Talaga naman, walang umuuwi, walang natutunaw sa ulan na pinadala ng langit. Walang uwian ito.
kasuklam-suklam ang gobyernong manhid. Manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain, gutom ang mga pamilya. Wala silang pakialam. Gobyernong tulog, lasing sa kapangyarihan. Sadyang pipiliin pa pumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagturusa sa gasolinang hindi abot kaya, pagkaing ginintuan at napakahirap na buhay. Wala silang pakialam. Pagkat itong gobyerno ay bangag, walang malay. Onyar! Putang ina, no? Gobyernong manhid. Walang pakialam. Gobyernong bangag, walang malay. Tangina, no, sa kasinghot kasi. Di ba ho ito nakakahiya sa isang gobyerno, isang administrasyon na sinabihan po kayong gobyernong bangag, gobyernong manhid, walang malay, dyan sa rally na dinaluhan ng napakaraming mga Pilipino na ang mismong nagsabi ay kapatid pa ng presidenteng nakaupo, anak ng kagawad. Kung ako, mga foreign investors, kung ako, foreign leaders, pag pumunta si Bangag sa Canada, ipapadala ko pabalik sa Pilipinas. Kahihiyan. Putang ina. Ayan o, kapatid mo naman yan. Sabay kayo lumaki. Sinabihan kang bangag at manhid. So, isipin mo yan. Pero si Amy Marcos lang talaga ang hindi pa kinasuhan sa lahat ng mga bumabanat. Sa lahat ng kritiko, si Amy Marcos talaga ang di pa kinasuhan. Sinabihan na si Bongbong Adik, bangag, manhid, laging tulog. Hindi po talaga siya kinasuhan. Pero si Senador Marcolita, Mike Defensor, putang inatadtad na ng mga kaso, pati sila Respicio. Pero ito, bakit kaya, Mangga, wala ka pang kaso, no? Banat ka ng banat, eh. Matindi na yung banat niya, below the belt na, eh. Nagkukunwaring hindi nakikita ang sambunton na ebidensya. Yan, sa ang flood control. ng testigo, ang 18 higit pang mga Marines. Itong baha at flood control na lulunod sa atin lahat. Wala silang pakialam. Kaya marami po sa inyo naging kasama ko nung ating kabataan. At ang suot natin ay itong t-shirt. Ang sigaw natin noon pa, makialam! Makialam na po tayo! Makialam para sa kabataan! Makialam para sa kinabukasan! Makialam para maibalik ang katotohanan sa ating lipi. Panahon na maibalik ang katarungan, ang hustisya na hindi buktot at pinapaluktot ang batas at saligang batas. Katarungan na pantay-pantay sa mahirap at mayaman. Katarungan na walang sino-sino, na walang pinipili na kaalyado o kalaban daw. Katarungan na naiiba ngayon para sa senador at sa mga pinsang buo.
katarungan para sa lahat ng Pilipino. We are one! We are one! We are one! We are one! Mabuhay ang ating mga kapatid! Mabuhay ang Pilipino! Maraming salamat sa inyong lahat. Alam mo, si Senator Amy, no, grabe ng bana talaga kay Bangag hanggang ngayon. Walang subpina galing sa NBI. Ang mga political vlogger, putang ina, si Dicium na kinakasuhan na eh. Pero si Senator Amy, wala pa rin, malaya. Oh, ayan, bangag ka daw nyor. Manhid. Oh, nahina eh sa paglunok ng pulburon. Pero hindi pa rin pa ako believe kay Senator Amy Marcos. Bibilib lang ako sa kanya at tahanga lang ako sa kanya kung mabanggit niya yung isang salita. Hindi pala isang salita, dalawa. Oo. Pag mabanggit niya ho ito, bong resign. Dalawa lang naman. Diyan talaga sa stage. No? Mamaya, may rally pa naman ng Iglesia ni Cristo. Tuloy-tuloy pa naman ho ito. Ano na lang yung sigaw ba nga? Bong resign! Bong resign! Kasi buktot na daw yung batas. Baluktot na. Binabali na. Manhid na. Sana dugtungan mo na lang ng bong resign para totally convincing ba yung galit mo sa sinasabi mong bangag na administrasyon. Bangag naman pala, bakit ayaw mo sumigaw ng bong resign? Bong resign. Ito, pakinggan po natin yung isa sa mga leader ng Iglesia ni Cristo kung paano po binaon si Bungit na ngayon patakas na. Papuntang Canada. Makipagsalamuha. Nyor, huwag kang magkalat doon, Nyor. Baka mahulihan ka, ha? Mahulihan ka ng pulbo. Tiisin mo yung bisyo mo. Kasi manhid ka daw. Tulog ka daw. Ano ba talaga? Manhid, tulog, mulat. Pag nagpulburon daw, di ba? Hindi naman natutulog yan eh. Laging gising. Sabi nga ni Krerering, laging gising ang Pangulo, di na nakatulog, tigil lang pagpulburon. Okay, ito, pakinggan po natin itong talumpati sa isa sa mga leader ng Iglesia ni Cristo. Gigil na gigil po dito, grabe, ang taas ng ano niya. Hyper na hyper sa kanyang talumpati. Ito yung mga magandang pakinggan na mga talumpati pag ang pinag-uusapan ay pagkikipaglaban sa bayan. Mabuka ba? Talagang baon na baon sa boto ng bangag admin. Pakinggan po natin mga sir, mga ma'am, ang leader ng Iglesia ni Cristo. We are one! We are one! We are one, ang sigaw ng Iglesia. No? Mga kababayan, mga kapwa Pilipinong nagmamahal sa ating bayan at sa katotohanan. Ngayon po ay narito tayong muli, hindi dahil sa ano paman, kundi dahil sa atin pong paninindigan. Narito tayo upang ipanawagan ang katotohanan, ang katarungan, at ang pananagutan. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating mahal na bayan. Mga kababayan, kakasuhan na raw po ng Ombudsman Remulla si Senador Rodante Marcoleta. Ikakaso daw po ay indirect bribery
plunder, mga kasong mabibigat, mga kasong magkukulong sa isang inosenteng tao. Grabe tao! Baon na baon. Payag ba tayo doon, mga kababayan? Hindi! 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 Meron pong napakalaking tanong. Bakit po si Marcoleta? Mhm. Bakit ang nag-iimbestiga ang siyang kinakasuhan? Bakit ang naglalantad ng katotohanan ang siya nilang pinag-iinitan? Hindi po ba't ang COMELEC mismo ang nag-absuelto kay Marcoleta sa isyung ito? Hindi po ba pinatunayan na ng COMELEC na walang nilabag na batas si Marcoleta at sa natanggap niyang pinansyal na tulong mula sa mga pribadong individual? Kung ang pagtanggap ng campaign funds ay basihan ng plunder, bakit si Marcoleta lang? At bakit hindi si former Speaker Martin Romualdez? Insan eh. Hindi, pwede talaga. Marcoleta na lang. Yan ang... Buhaya daw. Bakit hindi siya ang kasuhan ng plunder? Yayamang tila umamin na siya nang siya ay lumabas sa isang video, Video mismo niya. nagdawit pa sa ehekutibo sa naganap na napaka-anomalyang flood control projects. Tila inamin na niya. Nagdamay pa nga siya sa executive department. O tingnan nyo ha, sagutin ko si Sir, no? Bakit daw si Marcoleta at bakit hindi si Martin Romualdez? Eh si Martin Romualdez ay salita na, 'di ba, sa video at dinamay pa nga yung executive. Unang-una, si Senador Marcoleta kasi magaling na senador. Alam natin po 'yan. At talagang gusto niya matuko yung mastermind. Agresibo siya, kaya nga yung Blue Ribbon Committee, yung naagaw nila yung liderato, ay agad po sila nagpatawag ng hearing. At pinatawag yung 18 ex-soldiers. At binanggit lahat ng mga dineliver ng mga ex-soldiers. Dawit po si Bongbong Marcos, First Family Sandro. Yun po talaga ang katotohanan dyan. Sa flood control. Kaya galit sila kay Marcoleta, hinanapan si Marcoleta ng butas. No, ito na nga, wala namang korupsyon si Marcoleta sa kaban ng bayan, ang nakita nila ito. O sige, gawin na natin plunder to. Yan ang banat ni Buying. Nagbakasakali sila naluluhod si Marcoleta kasamang Iglesia ni Cristo, kagaya sa ginawa ni Joel Villanueva. Ang problema nga, si Marcoleta may paninindigan at ng prinsipyo. Hindi nagpabili, hindi nagpabusal. Kaya ito po ngayon ang nangyayari. Kakasuhan ng plunder ni Buying, gumawa lang ng issue ang animal. Ito, dito naman kay Martin Romualdez. Alam niyo po, dito muna tayo sa Blue Ribbon, baka makalimutan ko, anak ng gagawin. Tang-inumin to sa Blue Ribbon, tingnan mo, ilang linggo na ba? Naagaw nila yung liderato kay Cayetano. Panpilo Lacson at saka Erwin Tulfo. Nag-imbestiga ba sila sa Blue Ribbon? Wala. Zero.
May napabalitaan ba kayo na may schedule na Blue Ribbon investigation? Wala. Sana wag natin to kalimutan. Kasi ang purpose talaga nila mapatahimik itong si Senador Marcolita. Ngayon, bakit hindi po kinasuhan si Romualdez at walang warrant na ibinibalita? Unang-una. Oo nga, yung video, sinabi talaga ni Romualdez na gusto lang pag-amin na isasama ko kayo. Ang sabi kasi nun, isasama ko kayo. Isasama ko kayo sa hukay, isasama ko kayo sa impyerno. At nagturo yung executive. Executive ang may alam niyan. Ang nag-implement yan ng mga bilyonis na pundo, trilyon. Bakit hindi siya kinasuhan si Romualdez bukod sa pinsan? Kasi nga, kakanta si Romualdez eh. Pag kinasuhan si Romualdez ni Bongbong Marcos ng ombudsman, kakanta si Romualdez, ituturo si Bongbong. At baka nga, pag kumanta si Romualdez, ituturo pa si Liza Marcos eh. Pati yung kanyang mga kapatid ni Liza. Parehong Martin. Si Sandro. Kaya protect Martin Romualdez ngayon sila hanggang ngayon. E tingnan mo, hindi umiingay yung pangalan ni Romualdez ngayon na pagtakpan ng mga isyu kung ano-ano. Impeachment, no? Doon nakatutok sa mga Duterte. Dito naman kay Marcolita na pagtakpan. Naramdaman nyo ba na may balita ang mainstream media tungkol kay Martin Romualdez? Wala, no? Si Martin Romualdez kasi talagang hindi ang papayag na siya lang yung mabulok sa bilangguan. Idadamay niya talaga si Bongbong Marcos. Pati si Liza. Kaya ang resulta, wag kasuhan. Pag kinasuhan yan, dali tayo. Okay, pakinggan natin uli si Sir. Bakit po tila bailable ang naging kaso niya? Samantalang si Marcoleta plunder agad. Selective justice nga. Mga kababayan, bakit hindi kasuhan ang ibang mga politikong sangkot sa pandarambong sa pondo ng DPWH? Wala na nga. Talagang niluloko na tayo harap-harapan talaga. Kaya maganda tong ginawa ng INC. Ang dinambong nilang pondo ng DPWH ginamit sa kampanya ng ilang senador ngayon na nasa mayorya. Pinglakso. Alam na alam nila. Senador ngayon nasa mayorya. Pinglakson, Tota Soto, Erwin Tolpok. Chis Escudero. Kasama ka na, Joel Villanueva. Inayupa ka. Tama lang din, umalis si Joel Villanueva sa grupo ni Cayetano para matanggal na yung latak eh. At saka si Chis Escudero para sama-sama na talaga yung malita gang. Tuloy oh. Kung sino sila, kaya takot na sila po ay maimbestigahan. Tingnan mo, tahimik ang investigasyon. Ngayon. Tingnan nyo, anong sigaw ng Iglesia ni Cristo? Mandarambong, bong, bong. Mandarambong, bong, bong. Mandarambong, bong, bong. Ayan na. Pag kayo hindi nyo narinig yan, iwang ko lang kaya. So, iyak na naman ang mga Talyanista dito. Mandarambong, bong, bong. Mandarambong, bong, bong, bong. Lugtong muna, Marcos. Totoo naman talaga, mandarambong itong mga Marcosis mula noon hanggang ngayon, mga hinayupak. Malaki talagang pagkakamali ang mga Pilipino. Diyos ko, di ba? Kaya natin itong lampasan.
Kunti na lang eh, mga isa't kalahating taon na lang ba, awards ka bungit. Huwag ka nang bumalik, dyan ka na sa Canada. Mag-enjoy ka na lang dyan, kasama si Baki, Mandarambong Bongbong. Paglagyan mo ng apelido, Marcos. Linawad, Mandarambong Bongbong. Si Congressman Libisti po, may ebidensya. May sworn statement si Bersamin. Nariyan po ang mga ebidensya. Ngunit bakit tila bulag ang ombudsman sa mga ito? Bakit Ginoong Boying Rimulya? Bakit? Buying, yari ka buying. Sindihan ka na ng kandila. Kaya mga kaibigan at mga kababayan, simple lang ang ating tanong. Bakit si Marcoleta? Alam niyo kung bakit? Takot sila kay Sapagkat Marcoleta. sila'y natatakot kay Marcoleta! Hindi lang. Takot na lang. Nangatog na nga yung yagballs ni Dayonyor. Kaya nga, lumayas na, papuntang Canada eh. Agree ako dito. Takot na takot sila kay Marcolita. Magaling kasi si Marcolita eh. Pagdating sa batas, naku, abogado, matalino. Kaya hindi kayo uubra. Kay Senador Marcolita, kahit magsama-sama pa kayong mga impacto, mga demonyo dyan sa Malacanang, hindi uubra kayo. Gusto nyong paluhurin si Marcolita. Ang problema, may paninindigan, may prinsipyo. Gusto nyong hatakin papunta sa Malita Gang. Nanindigan yung tao. Kaya hindi po pwedeng ganun. Ako, agree ako dito. Si Marcolita po kinakatakutan ng mga buhaya sa Senado at Kongreso. Lalo na yan si Pinky na bakla. At saka si Tuta na Soto. At saka yung Tuta din na Erwin. At saka yung Rapi Viva Max. Yan, mga takot kay Marcolita ang mga yan. Lalo ng isang babaeng Hontivirus. Takot kay Marcolita yan. Lalo na yung isang budlat na mata na unggoy. Wow, dagat. Yan ang dagat. Mga takot yan kay Senador Marcolita. Takot na takot kasama yung amo nilang budlat ng mata na nakangiwi ang panga na papuntang Canada. Yan, takot talaga sa lugar. Tuloy, sir. Marcolita. Natatakot po sila na igiit ni Marcoleta ang investigasyon sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bansa, ang flood control scandal. Nakakahiya! Nako. Nakakahiya! Nakakahiya! Nakakahiya ka daw bangag. Ayaw po nilang lumabas ang katotohanan. Ayaw po nilang mapanagot ang mga mastermind. So, Kaya gagamitin po nila Ang ang kapangyarihan ng ombudsman. Gagamitin po ang sandigang bayan upang takutin, upang patahimikin, upang buksain ang sinumang magsisilbing hadlang sa kanilang kabugtutan. Napakasama! Napakasama! Napakasama!
Napakasama, nakakahiya, napakasama, magnanakaw, mandarambong bongbong. Iyak ka, bong! Yung mga bubonistang talyanista. Galit na mga yan. Nandiyan sa comment section eh. Hindi pa talaga nakukwento sa, nakakontento sa comment section. Tangina, mag-message talaga sa akin eh. Private message talaga sa FB page eh. Mga iyakin kayo. Nakakahiya! Okay, pakinggan po natin. Ipagpatuloy po natin. Grabe ang angas ng talumpati. Oh. Mga kaibigan at mga mahal na kababayan, tandaan po natin, ang selective justice ay hindi po katarungan. Ang selective justice ay injustice. Ito po ay isang kasangkapan sa pananakot upang pagtakpan nila ang katotohanan. Papayag ba tayo? Mga mahal na kaibigan at mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan, kapag ang mga ahensya ang dapat sanang nagpuprotekta sa mga mamamayan, siya pa rin nagkakampi-kampi upang gipitin ang mga naglalantad ng katotohanan. Saan tayo pupulutin na mga mamamayan? Hindi po ba halatang halata na ang ombudsman, Sobrang halata. ang sir. sandigan bayan, at ang ilang mga mambabatas nagkakampi-kampi po para protektahan nila ang isa't isa, lalo na ang nakaw na pera. Magnanakaw si Bungit. Hindi lamang po nagkakampi-kampi para protektahan ang isa't isa upang hindi po matukoy ang utak ng korupsyon. Mastermind! Si Bangag yan, sir. Mga kaibigan, mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan, ito mismo ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon. Yay. Hindi tayo papayag na ang katotohanan ay ilibing ng kasinungalingan. Hindi tayo papayag na ang katarungan ay sigilin ng mga nasa kapangyarihan. Ayan po yung mabigat na talumpati ng isang leader ng Iglesia ni Cristo. Ngayon po ay patuloy pa rin po ang rally ng Iglesia ni Cristo. So may permit na. Pero ito, bago po tayo magwakas, wag po ninyo skip muna. Panoorin po ninyo hanggang dulo ho ito. Dahil ang Iglesia ni Cristo, humingi po sila ng 3 araw na rally dyan sa EDSA People Power Monument. Panoorin po ninyo, kita-kits po tayo mamaya dyan sa EDSA. General, pakipaliwanag na nga po muna kung ano yung naging basis nyo, bakit yung in-traffic request para mabigyan sila ng permit to rally today at ano yung mga conditions set ng government. Binigyan ng Quezon City Local Government Unit ng permit sila
Kasi kahapon maraming issue, wala kaming makausap kasi nga walang permit. This time may representative na ron sa mga organizer. Naset na namin yung parameters kung bakit sila bibigyan ng permit at ano dahilan para i-cancel yung permit. Meron tayong MOA na pinirmahan. Ito nga nangyari, medyo organized kaya pabor naman sa atin tsaka sa mga mamamayan na hindi naman kasali. In fact, nakita nyo na maluwag na EDSA natin northwards tsaka southwards. Kasama ron sa MOA na pinirmahan namin yan. Ang permit na binigay ng QCLGU, simula 8 a.m. hanggang 8 p.m. mamayang gabi. Yung hiningi nila is 3 days. Tingin ko, hindi namin maibibigay ng dire-diretso o open-ended yung permit. Titingnan namin kung maganda yung progress ng rally na ngayon, kung tingin ko kaya pa namin na i-secure, i-extend natin kung kailangan. Kasi pag sobra naman ng damit, medyo may problema na sa security tsaka public safety, that's the reason na dapat putulin na muna natin tapos ituloy na lang kinabukasan. Hindi pwedeng tuloy-tuloy. Ano yung parameters, sir, na sinasabi niyo? Unang-una, inalis natin sa EDSA lahat ng mga nagrarally tsaka yung mga buses natin. Pin-re-up natin yung EDSA northwards saka southwards. At nakiusap kami na yung nasa kabila, pumunta na rin dito para isang security and public safety concern na lang. Mas maganda ngayon kasi nga organized na sila at saka may kausap kami. Kasi may organizer nga kaming nakausap nung magpirmahan kami ng MOA. Sir, 3 days yung binabanggit ninyo, simula kahapon, tapos hanggang bukas dapat, yung request nila. Hindi, yung request nila is bali 4 days, simula kahapon plus 3 days. Irrelevant na yung kahapon kasi walang permit tapos nag-rally sila. Winarningan na natin sila na pag-uulitin nyo yan, hindi pwede. Kaya naobliga silang mag-submit ng request for rally permit. Sir, possible, sabi mo na makancel yung binigay ninyong permit sa kanila kahapon. Ano yung mga possible reason? Pag nagkaroon ng breach ng aming parang kontrata yan eh. Kailangan lahat ng parameters susundin nila. Like, lahat dito lang sila sa loob ng White Plains. Tapos yung mga sasakyan nila, ililipat nila yan. Kaya nga nakita nyo, maluwag ang EDSA ngayon northwards. Napakiusapan natin na alisin nila yung nakabara na blue bus kanina. So far, wala akong nakikitang violation. Sinusunod naman nila. Pero yung permit ngayon, granted siya hanggang 8 p.m. pamaya. General, bakit daw po 4 na araw? Ano po bang gusto nila? Apparently, ang kanilang target kasi, meron raw silang 100,000. So, in-explain naman natin, yung 100,000 baka mamaya, hindi ko ma-ensure yung public order and safety. So, might as well, sabi ko, hati-hatiin nyo kung ilan lang ang dumating ngayong araw, i-address namin kasi logistical challenge sa amin. Maraming tao sila, kailangan din namin ng maraming tao. Pag natulog sila rito, babantayan pa rin namin yung natutulog sila. Yun nagiging problema natin. So, sir, Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi
katotohanan. Sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.